Sa isang syudad na punong-puno ng tao, may mga gabi na ang pinakamatinding bangungot ay hindi ang tunog ng pagsabog, kundi ang kawalan ng sinumang magbubukas ng pinto para magkublika mula sa kamatayan. Sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng Ninoy Aquino International Airport, mahigpit na nakayakap si Leila sa kanyang pinakabatang anak na may lagnat habang ang isang kamay niya ay hila-hila ang isang lumang bag na halos mapunit na. Ang dalawa pa niyang anak ay mahigpit na kumakapit sa laylayan ng kanyang damit, tila ba kapag binitawan nila ang kanilang ina kahit isang segundo lang ay mawawala sila ng tuluyan. Ang Maynila ay maliwanag, maganda, at napakalaki para sa isang babaeng mula sa isang bansang napunit ng digmaan sa gitnang silangan na tumakas kasama ang 3 anak. Kulang ang pera niya sa bulsa, hindi siya makapagsalita ng Tagalog, at kaunti lang ang alam niyang salita sa Ingles. Dahan-dahang itinaas ng kanyang bunsong anak na babae ang ulo at tinanong ang ina, "Wala na po bang digmaan dito, nanay?" Ang tanong na iyon ay mas tumimo kaysa sa anumang shrapnel dahil kahit nakatakas si Leila mula sa apoy ng digmaan, hindi pa rin niya alam kung saan ligtas na matutulog ang 3 niyang anak ngayong gabi. At hindi niya rin alam na ang isang taxi na nakaparada sa dulo ng pila ay malapit nang magpabago sa kapalaran ng kanyang pamilya magpakailanman. Sa ilalim ng puting ilaw at tunog ng mga gulong ng maleta na humahagod sa patag na sahig, dinala ni Leila ang 3 niyang anak na naglakad sa gitna ng walang katapusang agos ng mga tao palabas ng Ninoy Aquino International Airport. Mabigat at maikli ang kanyang hininga, tila ba ang buong katawan niya ay nagsisikap na makatayo sa huling pagkakataon. Ang bunsong anak ay nakasubsob pa rin sa kanyang dibdib, halos walang lakas, habang ang panganay na lalaki at gitnang anak na babae ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit hanggang mamutla ang kanilang mga buko-buko. Wala na silang 3 buhay na humihiling ng anuman. Ang gutom, antok, at takot ay nagturo sa kanila na manahimik ng mas maaga sa kanilang edad. Sa labas ng departure area, mahaba ang pila ng taxi sa ilalim ng maliwanag na neon sign. Maraming driver ang nagmamadaling kumaway upang tawagin ang mga customer. Ang ilan ay sumisilip sa mga dayuhang turista. Ang ilan ay mabilis na tumutulong magbuhat ng bag. Dahil para sa mga naghahanap buhay sa gabi, bawat minuto ay katumbas ng upa, gasolina, at pagkain para sa buong pamilya. Ngunit malapit sa dulo ng pila, may isang berdeng dilaw na taxi na nakaparada ng tahimik, naiiba sa iba. Tila ba hindi nagmamadali ang driver na humanap ng pasahero. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Mang Tonyo, mahigit 50 taong gulang. Maitim ang kanyang mukha sa sikat ng araw, na may malalim na kunot sa gilid ng kanyang mga mata, tulad ng isang taong nakaranas ng sikat ng araw, ulan, usok ng sasakyan, at mga kwento ng tao sa kalahati ng kanyang buhay. Sa salamin sa likod ng kanyang sasakyan, may nakasabit na isang maliit, medyo tuyong rosaryo. Sa harap ng dashboard, may nakatayo na isang maliit na imahe ng sto, Niño, at sa tabi nito ay isang litrato ng isang babaeng nakasuot ng uniforme ng estudyante, nakangiti sa harap ng isang unibersidad. Matagal nang nagmamaneho ng taxi si Mang Tonyo, kaya alam niya na ang bawat pasahero ay sumasakay na may dalang kuwento. Ang ilan ay magaan tulad ng ulan, ang ilan ay mas mabigat pa sa bato. Ngunit nang makita niya ang isang dayuhang babae na mahigpit na nakayakap sa kanyang bunsong anak at may dalang 2 pang bata na naglalakad na tila pagod na pagod, naramdaman niya na ang gabing iyon ay hindi magiging ordinaryo. Si Leila ay huminto sa harap ng taxi. Sinubukan niyang ngumiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Kinapa ng kanyang bakanting kamay ang kanyang bulsa upang hanapin ang isang lukot na piraso ng papel. Bago niya inabot ito, nagsasalita ng putol-putol na Ingles. "Please, this address." Dahan-dahang kinuha ni Mang Tonyo ang papel at binasa. Ang pangalan ng kalye at lugar sa papel ay nagpakunot noo sa kanya agad. Alam niya ang lugar na iyon ng husto, isang murang tirahan sa labas ng syudad na hindi gaanong gustong tirhan ng mga Pilipino nang mag-isa sa gabi. Lalo na ang isang dayuhang babae, kasama ang 3 anak. Tumingala siyang muli sa babae. Tiningnan ng mga bata na namumula ang mga mata sa kakulangan ng tulog at ang lumang bag na tila naglalaman ng buong bahay at buhay nila. Hindi na siya nagtanong ng mahaba dahil malinaw na wala ng lakas ang babae upang ipaliwanag ang kanyang buhay kaninuman.
Binuksan ni Mang Tonyo ang likod ng sasakyan at inangat ang mga bag nang walang labis na salita bago siya humarap at dahan-dahang iginawi ang kamay bilang senyas upang sumakay. Tiningnan ng panganay na anak ni Leila ang kanyang ina, tila humihingi ng pahintulot bago niya dinala ang kanyang kapatid na babae upang umupo ng magkadiit sa likod na upuan. Dahan-dahang inalalayan ni Leila ang kanyang bunsong anak na umupo at sumunod ng maingat. Mahigpit pa rin niyang niyakap ang maliit na sling bag sa kanyang dibdib. Hindi naiiba sa isang taong yumayakap sa huling labi ng isang nagwasak na lumang mundo. Nang umalis ang sasakyan mula sa paliparan, mabilis na dumaloy ang mga ilaw ng Maynila sa gabi sa bintana. Ang mga neon sign sa gilid ng kalsada, ang mga convenience store na hindi kailanman nagsasara, ang mga overpass, ang tunog ng mga motorsiklo, at ang amoy ng ulan na halo sa init ng kalsada. Lahat ay tila napakabuhay para sa isang pamilya na kararating lang, tumakas mula sa kamatayan sa layong libu-libong kilometro. Ang siyudad na ito ay hindi kilala ang kanilang mga pangalan. Hindi alam ang kanilang pinagdaanan at siyempre, hindi ito huminto sa pag-ikot dahil lang sa isang babae na nauubusan na ng pag-asa. Lumapit ang gitnang anak na babae sa ina bago dahan-dahang nagtanong sa kanilang katutubong wika. Ang boses ng bata ay puno ng pangamba. Mabilis na hinaplos ni Leila ang ulo ng kanyang anak at sumagot ng maikli. Walang salita si Mang Tonyo na naintindihan, ngunit narinig niya ang lahat ng emosyon. Ito ang boses ng isang ina na gumagamit ng pinakamahinahon na kasinungalingan upang patatagin ang puso ng kanyang anak na magiging maayos ang lahat kahit siya mismo ay hindi pa rin alam kung saan niya ilalagay ang kanyang mga anak sa mundong ito ngayong gabi. Tiningnan ni Mang Tonyo ang tagpong iyon sa salamin sa likod at naramdaman niya ang isang di maipaliwanag na paninikip ng dibdib. Siya ay namumuhay ng simple, gumigising sa hapon, nagmamaneho sa gabi, nagpapadala ng pera sa bahay. Minsan ay dumadaan para bumili ng ulam para sa kanyang asawa at minsan ay nakikipag-usap sa kanyang anak na babae sa telepono. Hindi siya mahilig makialam sa buhay ng ibang tao nang higit sa kinakailangan dahil itinuro na ng malaking siyudad ng Maynila sa mga naghahanap buhay na minsan ang awa ay nagdadala ng problema sa bahay. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang instinct ay hindi pumayag na manahimik. Dahan-dahan nitong ipinapaalala sa kanya na ang pamilyang ito ay nakatayo sa bingit ng isang bagay at kung ihahatid lang niya sila at babalik, ang kuwento ay maaaring hindi matapos sa isang biyahe lang ng pasahero. Lumiko ang taxi mula sa pangunahing kalsada, dumaan sa lugar kung saan unti-unting lumabnaw ang mga ilaw. Mas maraming tindahan ang nagsara ng tahimik, bumaba ang bilang ng matataas na gusali at naging sunod-sunod na lumang townhouse, may mga kupas na karatula at nagdidilim na mga eskinita. Tiningnan ni Leila ang labas ng bintana nang may walang laman na mga mata. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng bawat liko, bawat kanto. Ang Maynila para sa kanya ngayon ay hindi isang tourist city, hindi isang lupain ng mga ngiti, hindi isang lugar na binabanggit sa magagandang brochure. Ito ay isang lugar lamang kung saan hindi pa sila inabot ng pagsabog, siya at ang kanyang mga anak. At minsan, ang ganyang pangunahing kaligtasan ay halos lahat ng kayang asahan ng isang tao. Nang huminto ang taxi sa harap ng isang lumang townhouse na ginawa ng budget guest house, kumukurap-kurap ang sign sa harap, tila pagod, hindi naiiba sa isang taong papasok para humingi ng kanlungan. Huminga ng malalim si Leila. Binuhat niya ang bunsong anak mula sa sasakyan at inakay ang dalawa papapasok. Tinulungan ni Mang Tonyo na dalhin ang mga bag sa pinto bago siya tumayo at naghintay sa tabi ng sasakyan na may di maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa. Wala pang 10 minuto, malakas na binuksan ang salaming pinto. Lumabas si Leila na namumutla, halos walang dugo. Umiiyak na ang gitnang anak na babae, habang ang panganay na lalaki ay sinisikap na magpakatatag ng higit sa kanyang edad. Mabilis niyang hinila ang bag pababa ng hagdan para sa kanyang ina ng tahimik. Nagsimulang mag-ingay ang bunsong bata dahil gutom at antok na siya kaya wala ng lakas. Mabilis na lumapit si Mang Tonyo kay Leila, sinisikap na ipaliwanag sa kanyang putol-putol na Ingles. No room, no passport copy, no enough deposit. Wala siyang reklamo, wala siyang sinisi. Tumango lang siya, tinatanggap ang tadhana tulad ng isang taong paulit-ulit ng tinanggihan hanggang sa wala ng lakas para lubusang malungkot. Dahan-dahan siyang naupo sa sementadong hagdan sa harap ng gusali. Kinapa niya ang kanyang bag saglit bago kinuha ang basag na biskwit.
na dahan-dahang hinati sa kanyang mga anak. Tahimik na tinanggap ng 3 bata. Wala ni isa ang nagreklamo na hindi sila nabusog. Wala ni isa ang nagtanong kung mayroon pa silang kakainin. Kumain lang sila tulad ng mga batang mabilis natuto na sa ilang gabi. Ang pagkain ng kaunti ay mas mabuti kaysa wala. Ang tagpong iyon ay nagpatayo kay Mang Tonyo ng mas matagal kaysa sa nararapat. Tiningnan niya ang dayuhang babae na sinisikap na panatilihin ang kanyang dignidad kahit na gumuho na ang lahat. Tiningnan niya ang 3 bata na hindi dapat lumaki na laging alerto sa panganib at naramdaman niya ang isang mabigat na tanong na bumagsak sa kanyang puso. Maaari ba niyang baliwalain lang at umalis tulad ng bawat gabi? Sa lohika, magagawa niya iyon. Siya ay isang taxi driver lamang, hindi isang pundasyon, hindi isang opisyal ng gobyerno, hindi isang mayaman. Mayroon siyang maliit na bahay, may asawang naghihintay, may mga gastusin, at mayroon ding sariling buhay na hindi madali. Ngunit sa kabilang banda, malinaw niyang alam na kung iiwan niya ang babae at ang 3 bata sa ganitong tirahan sa gabi, hindi lang sila mahihirapan. Maaaring itapon sila pabalik sa isa pang uri ng takot, isang takot na makakasira sa isang tao kahit walang tunog ng pagsabog. Muling tumingala si Leila kay Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay hindi humihingi ng awa sa isang kahabag-habag na paraan, kundi puno ito ng pagod ng isang taong halos mawalan na ng pag-asa. Dahan-dahan siyang nagtanong, "Mayroon pa po bang mas murang lugar?" Humarap si Mang Tonyo sa madilim na eskinita sa harap, tiningnan ang maliit na pamilya na nakatayo sa manipis na linya sa pagitan ng kaligtasan at pagkasira. Sa kanyang dibdib, ang katahimikan ay nagsimulang maging isang desisyon. Hindi lang ito isang gabi ng paghahatid ng pasahero, kundi magiging isang gabi kung saan kailangang pumili ang isang ordinaryong tao kung pananatilihin ang ligtas na distansya o tatawid sa linyang iyon upang hindi hayaang malunod ang 4 na buhay sa harap niya. Tumayo si Mang Tonyo ng tahimik sandali pagkarinig ng mahinang tanong ni Leila kung may mas murang lugar pa. Tiningnan niya ang babae sa harap niya na, kahit halos hindi na makatayo sa pagod, ay sinisikap pa ring panatilihin ang kanyang sarili upang hindi magmukhang labis na kaawa-awa. Tiningnan niya ang 3 bata na tila hindi na humihingi ng anuman dahil itinuro na ng buhay sa kanila na ang labis na paghingi ay maaaring hindi magbigay ng anuman kundi pagkabigo. Sa makitid at madilim na eskinita, malayo ang tunog ng mga sasakyang dumadaan sa bunganga ng kalye, tila isang ibang mundo na nagpapatuloy ng normal habang ang 4 na taong ito ay nananatili sa isang bitak ng tadhana. Huminga ng malalim si Mang Tonyo at dahan-dahang nagsalita sa Ingles na alam niya. "Tonight you come my home. You and children sleep first. Tomorrow we find way." Hindi malakas ang mga salitang iyon, ngunit nagpatahimik ito kay Leila, tila may tumama sa gitna ng kanyang dibdib. Agad na nagbago ang kanyang mga mata mula sa pagod tungo sa pagiging maingat sa isang iglap. Ang instinct ng isang ina ay laging nauuna kaysa sa pagod. Kahit na halos wala ng lakas ang kanyang katawan, ang mga salitang, "Balik bahay ako," mula sa isang estranghero sa isang syudad na hindi niya kilala, ay hindi naiiba sa isang piraso ng kahoy na tulay na nakasabit sa ibabaw ng malalim na bangin. Maaari itong magligtas sa kanya o maghulog sa kanyang 3 anak sa mas malalim na lugar. Hindi niya namalayan na mas mahigpit niyang niyakap ang bunsong anak sa kanyang dibdib, habang ang panganay na anak na lalaki ay agad na tumingala kay Mang Tonyo. Kahit bata pa siya, mayroon sa mga mata niyang iyon ang isang taong nagsisimulang matuto ng tungkulin ng pagprotekta sa pamilya bilang kapalit ng matatanda. Mabilis na lumapit ang gitnang anak na babae at mas mahigpit na kumapit sa braso ng ina. Dahan-dahang umiling si Leila bago mahirapang nagsalita, "No trouble, maybe another place." Hindi siya tumanggi dahil sa pagmamayabang o kawalan ng utang na loob, kundi dahil sa digmaan at pagtakas. Nasira nito ang kanyang kakayahang magtiwala sa halos lahat ng tao. Sa buong paglalakbay niya, maraming tao ang nagsalita ng maayos, tumango ng may simpatiya, nag-alok, at pagkatapos ng 1 minuto ay naglaho kasama ang kanyang huling pera o iniwan siya at ang kanyang mga anak sa kalagitnaan ng daan, tila hindi sila kailanman naging kapwa-tao. Para sa isang taong tumakas mula sa kamatayan sa napakalayong lugar, ang pagdududa ay hindi isang ugali, kundi ang kanyang huling kalasag. Nakita ni Mang Tonyo ang iniisip niya. Hindi siya nagtangkang lumapit, hindi nagmadali, hindi pinilit na maniwala siya. Dahan-dahan lang niyang kinuha ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa.
Binuksan ang photo album gamit ang mga daliring magaspang mula sa paghawak ng manibela sa buong buhay niya. Ibinuklat niya ang mga litrato isa-isa at ipinakita sa kanya. Sa screen, may litrato ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang na naghahain ng ulam sa tabi ng kalan. May litrato ng isang maliit na bahay na may isang palapag na may mga tsinelas na nakahanay sa harap ng pinto. May litrato ng isang dalagang nakasuot ng uniforme ng estudyante, nakangiti sa harap ng isang unibersidad. At may litrato ng isang araw ng blessing ng bahay kung saan ang pamilya ay nagbebendisyon ng simple. Nagsalita siya habang itinuturo ang litrato ng babae sa kusina. My wife, my daughter, my home, family. Walang mahabang paliwanag, walang magagarang pangungusap. Mayroon lamang mga ordinaryong larawan na higit pa sa maaaring maging isang bitag. At marahil, ang pagiging ordinaryo mismo ang nagpakabog sa puso ni Leila ng higit pa. Dahil ang nakita niya sa screen ay hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, hindi ang anumang nakakatakot, kundi isang simpleng buhay na dati rin niyang naranasan. Isang maliit na bahay, isang babae sa kusina, isang litrato, isang sulyap sa kapayapaan na minsang naging kanya bago wasakin ng digmaan ang lahat. Matagal niyang tiningnan ang mga larawang iyon, mas matagal kaysa sa inaakala niya. Ang kanyang mga mata na namumula sa kakulangan ng tulog ay nakatitig sa litrato ng isang ordinaryong pintuan ng bahay. Tila sinusubukang basahin kung tunay na kaligtasan ba ang nasa likod nito. Nagsimulang gumalaw ang bunsong anak dahil sa lagnat at pagod. Tahimik na sumandal ang gitnang anak na babae sa bewang ng ina, habang ang panganay na anak na lalaki ay nakatikom ang labi, walang sinasabi. Ngunit ang kanyang payat na mukha ay puno ng walang tinig na pakiusap. Nanay, hindi ko na po kaya. Sa huli, ipinikit ni Leila ang kanyang mga mata saglit, tila hinahayaan ng puso na magpasya sa isang bagay na hindi masisiguro ng rason. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nandoon pa rin ang pag-iingat, ngunit may kasamang bahagyang pagsuko. Just, only tonight, mahina niyang sabi. Agad na tumango si Mang Tonyo nang may pag-unawa. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya pinaramdam na mayroon siyang malaking utang na loob. Yes, only tonight. Ang salitang ngayong gabi lang ay nanatili sa hangin, tila isang maliit na kasunduan sa pagitan ng dalawang taong hindi magkakakilala, ngunit parehong alam na ang gabing ito ay napakabigat upang iwan ang sinuman na mag-isang magdadala nito. Dahan-dahang umatras ang taxi mula sa lumang guest house at lumiko pabalik sa pangunahing kalsada. Ngayong pagkakataon, tahimik pa rin ang loob ng sasakyan. Ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng kanina. Hindi ito katahimikan ng purong kawalan ng pag-asa, kundi katahimikan ng isang taong hindi pa lubos na nangangahas umasa, ngunit nagsisimula ng kumapit sa isang bagay, kahit sa dulo lang ng kanyang daliri. Ang Maynila sa gabi ay patuloy na lumalawak na may mga ilaw na sumasalamin sa mga gusali, tunog ng mga truck, tunog ng mga motorsiklo, at amoy ng pagkain mula sa mga tindahan sa tabi ng kalsada na hindi pa nagsasara. Madalas, ang malaking syudad ay tila malamig, ngunit sa ilang gabi, nagtatago ito ng maliliit na bahay na handang magbukas ng ilaw para sa mga estranghero ng tahimik. Patungo ang sasakyan sa isang lugar sa labas ng syudad, sa Parañaque. Dumaan ito sa mga flyover, sa mga lugawan na bukas pa sa hating gabi, sa mga palengke na mayroon na lamang mga naglilinis at mga asong gala na nakabaluktot sa gilid ng kalsada. Tiningnan ni Leila ang mga tanawing iyon nang may pagod na mga mata. Hindi niya alam kung paano namumuhay ang mga taong dumadaan sa mga kalsadang ito. Mayroon ba silang bahay na uuwian, mainit na tubig para maligo, almusal na naghihintay? Ang mga bagay na dating ordinaryo para sa maraming tao ay naging luho na para sa kanya. Nang lumiko ang sasakyan sa isang eskinita na unti-unting lumalalim ang katahimikan, mas nagsimulang magdikitan ang mga bahay sa magkabilang gilid. Ang ilaw mula sa mga balkonahe at bintana ng bawat bahay ay tila mas malambot kaysa sa mga kulay ng ilaw sa pangunahing kalsada. May mahinang tunog ng telebisyon mula sa isang bahay, tunog ng kutsara na tumatama sa mangkok mula sa isa pa. Ang amoy ng mainit na kanin at malambot na sabaw ay nasa hangin pa. Lahat ng ito ay larawan ng isang ordinaryong buhay. Ngunit para kay Leila, halos masakit ito dahil ipinaalala nito sa kanya na mayroon pa ring mga taong namumuhay ng normal sa mundong ito habang ang kanyang mundo ay kararating lang at nabasag. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na bahay na may isang palapag. Bahagyang nakabukas ang bakal na gate sa harap ng bahay
May mga tsinelas na maayos na nakalagay sa ilalim ng bubong at may 2 o 3 nakaplantang halaman na nakahanay sa tabi ng pader. Ang orange na ilaw sa harap ng bahay ay nagpapaliwanag ng lahat ng pagiging simple ng mas malinaw. Pinatay ni Mang Tonyo ang makina, bumaba mula sa sasakyan at mabilis na lumibot upang tulungan buksan ang likod na pinto para sa mga bata. Hindi nagtagal, isang babae na nakasuot ng damit panlakad ang nagbukas ng kahoy na pinto sa loob. Magkasing edad sila ni Mang Tonyo. Nakatali lang ang buhok niya at may nakasabit na apron na may bulaklak sa kanyang bewang. Malinaw na sumasalamin sa kanyang mukha ang pagkabigla nang makita ang kanyang asawa na bumaba mula sa sasakyan kasama ang isang dayuhang babae at 3 bata sa gitna ng gabi. Tiningnan niya si Mang Tonyo bago tumingin sa mga estranghero sa pinto at pagkatapos ay muling tumingin sa mukha ng kanyang asawa, tila nagtatanong ng walang salita kung ano ang nangyari. Hinila ni Mang Tonyo siya sa tabi at mahinang kinausap sa ilang pangungusap. Mabilis niyang ikinuwento na ang babaeng ito ay tumakas sa digmaan kasama ang kanyang mga anak, tinanggihan ng tirahan at walang mapuntahan. At ngayong gabi, ayaw niyang iwan sila sa tabi ng kalsada. Si Aling Nena, ang kanyang asawa, ay tahimik na nakinig. Sa simula, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalangan dahil ang pagpapasok ng mga estranghero sa bahay ay hindi maliit na bagay para sa sinuman, lalo na para sa mga naghahanap buhay na kailangang maging maingat sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Ngunit pagkatapos ay napako ang tingin ni Aling Nena sa gitnang anak na babae na mahigpit na nakayakap sa isang lumang manikang tela. Ang manikang iyon ay puno ng alikabok, maraming tahi, at mukhang dumaan sa isang malupit na mundo, hindi naiiba sa may-ari nito. Agad na lumambot ang mga mata ni Aling Nena. Minsan, hindi kailangang marinig ng mga matatanda ang buong kwento upang malaman kung gaano kabigat ang hirap sa harap nila. Sapat na ang makita ang laruan na hindi pa rin binibitawan ng bata upang malaman kung gaano karami ang nawala sa kanila. Huminga ng malalim si Aling Nena at lumapit kay Leila. Kahit hindi siya nakapagsalita ng Ingles, itinaas niya ang kanyang kamay at kinawayan siya papasok ng bahay, nagsasalita ng malambing ngunit matatag na boses, "Pasok na." Pagod na ang mga bata. Hindi naintindihan ni Leila ang bawat salita, ngunit naintindihan niya ang tono, at ang tonong iyon ay isang lengguwahe na naiintindihan ng lahat ng ina sa mundo. Hindi ito isang paanyaya na may pag-aatubili, kundi ang boses ng isang taong nagpasya na magbigay ng tunay na kanlungan. Pagpasok sa bahay, nakita ni Leila ang isang maliit na sala na malinis at maayos. Malamig ang sahig na may baldosa, sapat na para makapahinga ang kanyang mga paa mula sa mahabang paglalakbay. Sa isang sulok, may maliit na altar na may sariwang bulaklak sa florera. Sa loob, malalim pa, ay ang kusina na may amoy pa rin ng mainit na lugaw at piniritong bawang. Dahan-dahang umiikot ang isang stand fan, naglalabas ng mahinang tunog. Lahat ay hindi kapani-paniwalang ordinaryo, at iyon mismo ang nagpasikip sa lalamunan ni Leila dahil ang isang ordinaryong lugar na tulad nito ay dating mundo niya. Mabilis na inilatag ni Aling Nena ang manipis na banig at malinis na kumot sa sahig, nagdagdag ng 2 unan, bago bumalik upang magsalok ng lugaw sa maliliit na mangkok na mabilis na inihanay. Kinuha niya ang nilagang itlog mula sa kusina, naglagay ng mainit na tubig sa baso at dahan-dahang inabot ang mga kutsara sa mga bata. Kinuha ng panganay na anak na lalaki ang mangkok ng may pag-aatubili bago mahinang bumulong ng thank you na halos hindi marinig. Kumakain ang gitnang anak na babae habang umiiyak, samantalang ang bunsong anak, nang matikman ang mainit na pagkain, ay tila unti-unting lumuwag ang buong katawan mula sa tensyon na naipon sa loob ng maraming araw. Si Leila ay nanatili pa ring nakaupo sa gilid ng banig, tila ayaw pa ring maniwala ng kanyang katawan na ngayon ay wala nang sinumang magtataboy sa kanya. Nang makita ito ni Aling Nena, inabutan niya si Leila ng isang baso ng mainit na tubig. Hindi siya nagsalita ng mahabang pangungusap ng pagpapatahimik, hinawakan lang niya ng dahan-dahan ang kamay nito at tumango tila nagsasabing, "Inumin mo na, ayos na rito." Minsan, ang pinakamalalim na awa ay hindi dumarating sa anyo ng malalaking salita, kundi sa isang baso ng mainit na tubig, isang mangkok ng lugaw, at ang katotohanan na hindi agad nagtanong ang may-ari ng bahay kung sino ka o hanggang kailan ka mananatili. Para sa isang taong tumakas mula sa apoy ng digmaan hanggang sa hindi na maglakas loob ang kanyang puso na magtiwala kaninuman,
Ang ganitong uri ng hindi pagtatanong na kabaitan ay isang lambing na halos ikaw ay hindi makahinga. Hindi nagtagal, unti-unting nakatulog ang tatlong bata sa inilatag na banig, suot pa rin ang kanilang mga damit mula sa paglalakbay. Sinikap ng panganay na anak na lalaki na manatiling nakaupo ng tuwid hanggat maaari, tila ayaw pa niyang tuluyang bitawan ang kanyang tungkulin, ngunit sa huli, bumigat ang kanyang mga talukap ng mata. Mahigpit na niyakap ng gitnang anak na babae ang manikang tela hanggang makatulog ng mahimbing. Samantalang ang bunsong anak ay isinubsob ang mukha sa unan at huminga ng regular sa unang pagkakataon sa loob ng maraming gabi. Tahimik na tiningnan ni Leila ang tatlo niyang anak. Ang mainit na ilaw sa maliit na bahay ay sumisikat sa kanilang pagod na mga mukha na nagpapamukha sa kanila na mas bata muli. Tila ba sa pagkakaroon lang ng isang ligtas na lugar para matulog, pansamantalang lumayo ang digmaan. Sinikap niyang sabihin sa kanyang sarili na huwag munang maniwala, huwag munang magtiwala, huwag munang madali ang bitawan ang kanyang mga depensa sa puso. Ngunit nang marinig niya ang payapang hininga ng kanyang mga anak at makita ang dalawang estranghero sa bahay na dahan-dahang gumagalaw upang hindi makaistorbo sa tulog ng mga bata, dahan-dahang nagsimulang tumulo ang luha na matagal niyang pinipigilan. Ang pader sa kanyang puso na itinayo niya upang mabuhay ay hindi pa tuluyang gumuho ngayong gabi, ngunit sa unang pagkakataon, nagsimula itong magkaroon ng mga bitak at marahil ang maliliit na bitak na iyon mismo ang simula ng dahan-dahang pagbabalik ng pag-asa. Kahit natutulog na ang tatlong bata, hindi pa rin madaling makatulog si Leila. Pagod na pagod ang kanyang katawan, halos walang lakas, ngunit gising pa rin ang kanyang puso tulad ng isang guwardiya na hindi nangangahas na alisin ang tingin sa frontline kahit isang segundo. Nakaupo siya, nakasandal sa manipis na dingding ng maliit na bahay. Tinitingnan ang mainit na ilaw na bumabagsak sa baldosa at nakikinig sa mahinang tunog ng fan na umiikot ng regular. Napakaordinaryo ng tunog na iyon, ngunit para sa isang taong namuhay kasama ang tunog ng pagsabog, tunog ng sirena at tunog ng mga yabag ng pagtakas sa loob ng maraming buwan, ang pagiging ordinaryo ay tila kakaiba, halos masakit. Hindi kalayuan, nakaupo si Mang Tonyo. Hindi siya nagsalita ng marami, hindi nagtanong, hindi sinubukan na magpakita na siya ang may utang na loob. Tahimik lang siyang nakaupo sa maliit na mesa na gawa sa kahoy. Dahan-dahang humihigop ng mainit na tsaa, tila nauunawaan niya na ang ilang tao ay hindi handang ikuwento ang kanilang sarili dahil lang sa natanggap nilang tulong ng isang gabi. Ang tunay na kabaitan minsan ay hindi ang pagtatanong kung ano ang nangyari, kundi ang umupo doon ng walang panggigipit hanggang sa maramdaman ng kabilang panig na kung magsasalita siya, walang sinumang sisingit sa gitna ng pangungusap o mabilis na huhusga. Matagal na nakayuko si Leila, nakatingin sa kanyang mga kamay. Ang mga palad na iyon ay dating sumusukat ng mga anak, nagpuputol ng tela, nagtatahi ng mga laylayan ng palda, nagbuburda ng mga bulaklak sa manipis na tela. Dating mga kamay ng isang babaeng may sariling maliit na tindahan, may bahay, may asawa, may mga anak, may kinabukasan na, kahit hindi marangya, ay sapat na matatag upang paniwalaan na magpapatuloy pa rin ang bukas. Sa kasalukuyan, ang parehong mga palad ay magaspang, bahagyang nanginginig mula sa naipong stress at puno ng bakas ng pagbubuhat sa mga anak habang tumatakas at mahigpit na nakakapit sa kaunting natitira. Sa huli, nagsalita siya ng mahina, halos pabulong. Ang kanyang Ingles ay putol-putol pa rin at hindi tuloy-tuloy, ngunit ang sakit sa bawat salita ay mas malinaw kaysa sa anumang wika. Before, I had sewing shop, small shop, dresses, women clothes. Nang magsimula siya, dahan-dahang dumaloy ang mga salita, tulad ng tubig na unti-unting tumutulo mula sa bitak ng isang dam. Isinalaysay niya na bago ang digmaan, ang kanyang buhay ay hindi naiiba sa ordinaryong babae sa mundong ito. Siya ay isang mananahi, ang kanyang asawa ay isang guro ng siyensya. Hindi malaki ang kanilang bahay, ngunit mayroon itong maliit na bakuran sa harap. May mga halaman na itinanim ng kanyang asawa, may tunog ng tawanan ng mga bata sa gabi, at may simpleng paniniwala na ang sipag ay dahan-dahang magdadala sa kanilang pamilya sa isang mas magandang bukas. Sinabi niya ang tungkol sa panahon kung kailan dahan-dahang nagbago ang lungsod. Sa simula, ito ay mga tsismis lang, mga bulungan, isang kakaibang katahimikan sa mga kalsada. Pagkatapos, mas madalas nang nawawalan ng kuryente.
Nagsimulang mahal ang mga bilihin sa palengke. Ang ilang eskwelahan ay nagsara. Ang ilang kakilala ay lumipat at naglaho nang hindi nakapagpaalam. At isang araw, ang tunog ng pagsabog ay dumating ng mas malapit kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang mga bintana sa kusina ay nagbasag. Nagsimulang magulat ang panganay na anak na lalaki sa bawat malakas na tunog. Hindi na pumayag na matulog mag-isa ang gitnang anak na babae at ang bunsong anak ay kinailangang lumaki sa gitna ng nanginginig na mga bisig ng ina. Tahimik pa ring nakinig si Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay walang pagkausisa ng isang tagalabas na ginagamit ang kalungkutan ng iba bilang kwento. Mayroon lamang katahimikan at paggalang sa mga sugat na sinisikap ipakita ng kabilang panig. Maraming beses na huminto si Leila, lumunok ng malakas, tila ang ilang salita ay may tinik sa loob. Isinalaysay niya ang tungkol sa isang gabi kung kailan tuluyang bumagsak ang lahat nang biglang lumakas ang pag-atake. Nagpasya ang kanyang asawa na paunahin niya ang mga anak dahil masyado nang matanda ang kanyang mga magulang para makalikas. Hiniling niyang manatili upang alagaan ang dalawa at sinabi niya sa kanya ang isang pangungusap na hindi malilimutan ng isang asawa, "Dalhin mo na ang mga bata. Susunod ako." Hindi niya ipinaliwanag ng mahaba kung bakit pumayag ang isang babae na iwan ang kanyang asawa sa panahong iyon dahil malinaw na ang sagot sa kanyang boses. Hindi ito pagpili ng puso, kundi desisyon ng isang magulang na kailangang payagan na maghiwalay ang pag-ibig sa 200 upang mayroong kahit papaano ay makaligtas. Nagpadala ng balita ang kanyang asawa sa loob ng ilang panahon. Nagtanong siya tungkol sa mga anak, sinabihan siya na kumain, sinabihan siyang itago ng maayos ang pera, at paulit-ulit na sinabi na susunod siya. Ngunit pagkatapos, dumalang ang mga mensahe, mahirap nang tawagan ang telepono, at isang araw, lahat ay tumahimik. Hindi direktang sinabi ni Leila ang salitang pumanaw. Sinabi lang niya na may kakilala na nagpadala ng balita na ang lugar kung saan sila nakatira ay matinding binomba at pagkatapos noon ay wala nang nakontak sa kanya. Nang marating ang bahaging ito, nanginginig ang kanyang boses, halos mabasag. Itinaas niya ang kanyang kamay at idiniin sa kanyang dibdib, tila gustong pigilan ang kanyang puso na mahulog. "My children ask every day where father. I say he come later," sabi niya, at tahimik na dumaloy ang luha dahil walang sakit na mas malupit kaysa sa kailangang magsinungaling sa kanyang mga anak araw-araw na may pag-asa na siya mismo ay hindi sigurado kung totoo pa bang natitira. Isinalaysay pa niya ang tungkol sa pagbebenta ng kanyang singsing sa kasal, ang pagpayag na lokohin ng mga trafficker para sa bahagi ng bayad para lamang sa isang upuan sa sasakyan o isang pangalan sa listahan ng paglalakbay. Isinalaysay niya ang tungkol sa malamig na gabi sa pansamantalang kampo, ang araw na nilagnat ang kanyang bunsong anak ngunit wala siyang kahit mainit na tubig para punasan ito. Ang araw na kailangan niyang hatiin ang maliliit na piraso ng pagkain sa 4 na bahagi at magpanggap na hindi siya gutom. Hindi siya humihingi ng awa kay Mang Tonyo. Nagsalita lang siya tulad ng isang taong matagal nang nagbubuhat ng mabigat na bato hanggang sa hindi na talaga kaya ng kanyang katawan. Habang nakikinig si Mang Tonyo, unti-unting bumibigat ang kanyang puso. Ang kuwento ng babae sa harap niya ay malayo sa kanyang buhay sa mga detalye, ngunit napakalapit sa kanya sa pakiramdam ng pagiging desperado. Malinaw niyang nakita na si Leila ay hindi mahina. Sa katunayan, napakatatag niya kaya't halos nakalimutan ng iba na siya ay gumuho rin. Maraming ina ang hindi agad bumabagsak kapag nasasaktan, kundi nananatili silang nakatayo hanggang sa masiguro nilang may kakanlungan ang kanilang mga anak, saka sila tahimik na bumabagsak sa isang sulok na walang nakakakita. Lalong tumahimik ang bahay nang huminto ang usapan. Pinatay ni Aling Nena ang ilaw sa kusina, naiwan lamang ang maliit na ilaw malapit sa altar. Ang malambot na kulay kahel na ilaw ay lalong nagpakalma sa kapaligiran. Tiningnan ni Leila ang 3 niyang anak na mahimbing na natutulog sa banig at hinayaan ang kanyang mga luha na umagos nang hindi nagmamadaling punasan. Hindi siya umiyak ng malakas dahil tila kahit sa pag-iyak, iginagalang pa rin niya ang bahay ng iba. Ngunit bawat patak ng luha ay mas mabigat kaysa sa anumang pagdaing. Muling inabutan ni Mang Tonyo si Leila ng isang baso ng mainit na tubig at dahan-dahang nagsalita. "You safe here tonight. No fear." Napakasimple ng mga salitang iyon, halos walang anumang espesyal. Ngunit minsan, ang mga salitang nakakatulong sa isang tao ay hindi ang magaganda, kundi ang mga ordinaryong salita na direktang tumutugma
sa kung ano ang pinakakailangan ng puso. Kinuha ni Leila ang baso ng tubig gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang mga labi at sa huli, pinayagan niya ang mahinang hikbi na lumabas sa unang pagkakataon. Hindi iyon tunog ng pagkatalo, kundi tunog ng isang taong matagal nang nagpipigil na nang makakita ng isang maliit na ligtas na sulok, hindi na kayang buhatin ng kanyang katawan ng lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi natulog si Leila, ngunit may nagbago na ng kaunti sa kanyang puso. Maaaring hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan ang buong mundo, ngunit kahit papaano, sa bahay na iyon, nagsimula siyang maniwala. Kahit sa isang gabi, na ang tao ay maaaring magbigay ng kanlungan sa isa't isa nang walang hinihinging kapalit. Dumating ang umaga, mas tahimik kaysa sa bawat umaga na naranasan niya sa loob ng ilang buwan. Ang unang sinag ng araw ay dumaan sa bintana at bumagsak sa sahig ng bahay sa manipis na guhit. Walang tunog ng sirena, walang panginginig mula sa pagsabog, walang sumisigaw na tumakbo. Ang bunsong bata ang unang gumalaw, nagmulat ng mga mata ng antok, tumingin sa kisame, sa dingding ng bahay, sa fan, at pagkatapos ay lumingon sa ina nang may pagtataka. Nasa bahay na po ba tayo? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Leila sandali, dahil ang salitang bahay para sa kanya ngayon ay hindi na tumutukoy sa isang lugar. Ito ay isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal nang nawala kaya halos nakalimutan na niya kung ano ang hitsura nito. Si Aling Nena ay nasa kusina mula pa umaga. Ang amoy ng mainit na kanin, torta at malambot na sabaw ay humahagod sa kanyang ilong. Inilagay niya ang simpleng pinggan sa maliit na mesa, inayos ang hiniwang prutas sa tabi at tinawag ang mga bata ng may malambing na ngiti. Kahit hindi sila lubos na nagkakaintindihan, ginawa ng gutom ang wika na pangalawang bagay lamang. Dahan-dahang lumapit ang tatlong bata at umupo ng may pag-aatubili bago nagsimulang kumain ng maingat, tulad ng mga batang hindi pa sigurado kung may karapatan silang lubos na mabusog. Hindi nagtagal, bumalik si Mang Tonyo mula sa palengke. May dala siyang ilang plastic bag na naglalaman ng karton ng gatas, tinapay, simpleng kulay na t-shirt ng mga bata, shorts, at murang tsinelas ngunit bago at malinis. Inilagay niya ang lahat ng gamit sa sahig at sinabihan si Aling Nena na tingnan kung ang laki ay magkasya. Mabilis na umiling si Leila, halos agad-agad. Nagsalita siya ng putol-putol. Hindi na po kailangan ng ganito kadami. Alam niya sa kanyang puso na hindi rin sagana ang pamilyang ito. Ang labis na pagtanggap ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay nagiging pabigat. Ngunit mahina lang na umiling si Aling Nena at kinuha ang mga tsinelas upang ilagay sa harap ng mga bata. Tila napaka-ordinaryo na kailangan ng mga bata ng tsinelas na suot, malinis na damit na pamalit at gatas sa umaga. Walang pagyayabang, walang mga pangungusap na nagpapakita ng paggawa ng kabutihan. Mayroon lamang isang matanda na nakakita ng pangangailangan sa harap niya at kumilos nang hindi kailangan ng paliwanag. Nang sandaling iyon, nakatayo si Mang Tonyo. Tinitingnan ang maliit na pamilya sa manipis na banig at malinaw niyang alam sa kanyang puso na ang ginawa niya kagabi ay hindi lamang matatapos sa isang gabing pahinga. Kahit pa si Leila at ang kanyang mga anak ay may almusal ngayong umaga, may malinis na damit at may bahagyang ngiti sa mukha ng mga bata, hindi pa rin iyon sapat para sa paghahanap buhay sa isang bagong bansa kung saan wala silang wika, dokumento at mga kakilala. Kung hahayaan niya silang mag-isa pagkatapos sumikat ang araw, ang kaligtasan ng isang gabi ay maaaring maging pansamantalang lambing lamang na walang magpapabago sa pangmatagalan. Kaya, tahimik siyang nagpasya sa kanyang isip habang tinitingnan ang panganay na anak na lalaki na dahan-dahang binubuksan ang straw ng gatas ng maingat at tinitingnan ang gitnang anak na babae na ngumiti sa unang pagkakataon nang subukan ang bagong pares ng tsinelas. Ngayon, hindi siya lalabas para magmaneho at maghanap ng pera ng normal. Gugugulin niya ang buong araw upang dalhin ang pamilyang ito ng mas malayo kaysa sa nakaligtas ngayong gabi. Susubukan niyang tawagan ang mga kakilala niya. Susubukan ang lahat ng posibleng paraan. Susubukan silang tulungan hindi lamang upang makatakas sa dilim ng isang gabi, kundi upang magkaroon ng pagkakataong makatayo muli sa liwanag ng isang bagong umaga. At sa sandaling iyon, ang isang ordinaryong umaga sa isang maliit na bahay sa labas ng Maynila ay nagsimulang magbago mula sa isang emergency na tulong ng isang estranghero tungo sa simula ng pagbawi ng dignidad at kinabukasan ng isang pamilya ng tahimik. Matapos ang simpleng almusal,
Bumalik ang maliit na bahay sa Parañaque sa katahimikan ng isang taong nag-iisip ng malalim. Naghugas ng kamay at nagpunas ng mukha si Mang Tonyo at kinuha ang kanyang lumang telepono upang umupo sa kahoy na bangko sa harap ng bahay. Ang sikat ng araw sa hapon ay pahilis na bumabagsak sa sementadong sahig na lumilikha ng anino ng nakaplantang puno ng sampagita at maraming pares ng tsinelas na nakahanay sa pintuan. Lahat ay tila isang napakaordinaryong umaga. Ngunit para sa apat na buhay na kararating lang mula sa gabi ng pagkubli, ito ang unang umaga na hindi sila gumising para tumakas sa anumang bagay. Alam ni Mang Tonyo na ang kabaitan lamang ay hindi makapagdadala sa isang tao ng malayo. Makakatulong itong alalayan ang isang taong malapit ng bumagsak. Ngunit kung walang susunod na hakbang, walang pansamantalang tirahan, walang tutulong sa mga dokumento, walang tagasalin, walang magpapaliwanag kung saan susunod na pupunta. Ang buhay ni Leila at ng kanyang mga anak ay babalik sa bingit ng bangin sa maikling panahon. Hindi siya nakatapos ng mataas na pag-aaral. Hindi niya alam ang internasyonal na batas. Hindi siya kailanman nagtrabaho sa mga refugee. Ngunit kilala niya ang mga tao, alam niya ang mga numero ng telepono na nakaimbak mula sa mga dating pasahero, alam niya ang ugali ng mga tao sa komunidad. Alam niya na kung magsisimula siyang magtanong isa-isa, maaaring unti-unting magbukas ang mga daan. Nagsimula siyang tumawag sa isang dating babaeng pasahero na nagsabi na nagtatrabaho siya sa isang pundasyon na tumutulong sa mga dayuhan sa Maynila. Ang boses sa kabilang linya ay sumagot ng may pagtataka sa simula, ngunit nang marinig ang maikling kwento, tumahimik ito sandali bago sabihin na susubukan niyang makipag-ugnayan at magtanong kung aling sentro ang maaaring tumanggap ng mga agarang kaso. Pagkatapos, tinawagan ni Mang Tonyo ang isang mas batang kaibigan na dati ng voluntaryo bilang tagasalin ng Ingles sa mga kaganapan ng komunidad. Tinawagan ang hepe ng tricycle na nakakakilala sa kapitan ng barangay sa lugar at tinawagan ang isa pang regular na customer na nagtatrabaho malapit sa isang sentro ng tulong panlipunan sa Maynila. Kinausap niya ang lahat nang hindi mahaba, hindi labis na nakikiusap. Sinabi lang niya ng direkta na may isang inang tumakas sa digmaan kasama ang 3 anak at ngayong gabi, ayaw niyang makita ang pamilyang iyon na walang mapuntahan sa mundo. Maraming nasa kabilang linya ang hindi agad sumagot. Ang ilan ay nagsabing kailangan nilang suriin ang impormasyon muna. Ang ilan ay nagsabing maghintay muna. Ang ilan ay nagtanong tungkol sa mga dokumento, status, mga panganib, na lahat ay mga tanong na hindi masagot ng buo ni Mang Tonyo. Ngunit sa kabila nito, dahan-dahan siyang nagpatuloy sa pagtawag ng may pasensya dahil alam niya na minsan ang pagliligtas ng buhay ay hindi nagsisimula sa malalaking sagot kundi nagsisimula sa isang ordinaryong tao na hindi tumitigil sa pagtawag hanggang sa mayroong isang taong tunay na tumanggap ng kaso. Samantala, tinutulungan ni Aling Nena ang mga bata na magpalit ng bagong damit na binili ni Mang Tonyo. Maingat pa rin ang panganay na lalaki. Tinanggap niya ang damit ng may pag-aatubili, tulad ng isang taong hindi sanay na makatanggap ng anumang bagay ng libre. Matagal na tiningnan ng gitnang anak na babae ang bagong tsinelas bago dahan-dahang isinuot ang kanyang mga paa ng maingat at pagkatapos ay tumingala at ngumiti ng bahagya. Napakaliit ng ngiti, ngunit sapat na maliwanag upang biglang mapainit ang buong bahay. Masarap na ininom ng bunsong bata ang gatas na may bakas pa ng puti sa gilid ng kanyang bibig. Kinuha ni Aling Nena ang tela upang punasan ito ng dahan-dahan sa isang natural na paraan, tila ginagawa niya ito para sa kanyang sariling apo. Tahimik na pinanood ni Leila ang tagpong iyon. Ang kanyang damdamin sa dibdib ay masyadong komplikado upang tawagan ng isang salita. Mayroon itong pasasalamat, pag-aatubili, kahihiyan na narating niya ang punto kung saan kailangan niyang ipaalaga ang kanyang mga anak sa iba, at isang malalim na takot na ang lahat ng init na ito ay maaaring panandalian lamang bago muli siyang itapon ng mundo sa dilim. Ang mga taong labis nang nawalan ay madalas na hindi nangangahas na mahigpit na yumakap sa pag-asa dahil sa takot na kung mawala muli ito, hindi na niya ito makakayanan. Sinubukan niyang sabihin kay Aling Nena na huwag nang magpakahirap ng sobra, huwag nang bumili ng dagdag na gamit, huwag nang mapagod dahil sa kanyang pamilya. Ngunit mahina lang nang ngumiti si Aling Nena at sumagot sa isang simpleng tono na kahit hindi niya narinig ang lahat ng salita, naintindihan ni Leila ang kahulugan mula sa kanyang ekspresyon. Bata ay bata.
kailangan muna silang mabusog, malinis, at malaman na may nakakakita pa rin sa kanila. Nang tanghali, dahan-dahang nagsimulang dumaloy ang balita mula sa maliit na bahay na iyon. Hindi sa anyo ng malaking balita, kundi sa paraan ng Pilipino na komunidad na dumadaloy sa ordinaryong usapan. Lumabas si Mang Tonyo para bumili ng yelo sa sari-sari store sa dulo ng kalye. Tinanong siya ng may-ari ng tindahan kung bakit hindi siya nagmamaneho ngayon. Maikli lang niyang isinalaysay na may isang ina at mga anak mula sa ibang bansa na nahihirapan sa kanilang bahay. Hindi pa niya natatapos magsalita nang tumahimik ang tindera bago kinuha ang 2 o 3 karton ng gatas at tinapay, inilagay sa bag at inabot sa kanya, sinabing, ibigay mo muna sa mga bata. Huwag mo nang bayaran. Mula noon, tila ang kabaitan ay mas mabilis kumala na kaysa sa anumang anunsyo. Unti-unting nalaman ng mga tao sa eskinita ang kuwento. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang sa susunod na bahay ang naglagay ng mga damit ng bata na hindi nakasya sa kanyang apo sa harap ng pinto at mahinang nagsabi, baka magamit. Isang binatilyo mula sa motorcycle repair shop ang nagdala ng 2 lumang school bag na nasa magandang kondisyon, sinabing kung sakaling kailangan ng mga bata na pumasok sa eskwela sa hinaharap, mayroon silang lalagyan ng libro. Ang isang lolo't lola sa isa pang bahay ay nagbigay ng mga English storybook ng kanilang apo. Ang ilan ay hindi kilala si Leila, hindi alam kung saan siya galing, anong relihiyon niya o anong background niya. Nakita lang nila na sa bahay na ito ay may 3 bata na nangangailangan ng init. At sapat na iyon. Nang makita ni Leila ang maliliit na gamit na nagsisimulang magsalansan sa banig sa sala, halos hindi na niya makontrol ang sarili. Wala sa mga gamit na iyon ang marangya, walang mahalaga. Ito ay mga karton lang ng gatas, tinapay, t-shirt ng mga bata, lumang bag, storybook, maliliit na manika. Ngunit para sa isang taong naglakbay sa isang lugar kung saan lahat ay sinisikap protektahan ang kanilang ari-arian at ilayo ang mga estranghero sa kanilang buhay, ang makita ang mga ordinaryong tao na nagbibigay ng kaunting bagay mula sa kanilang sariling bahay ay nagparamdam sa kanya na tila ang mundong nabasag ay muling binubuo ng maraming kamay, piraso-piraso. Sinubukan niyang bumangon at magbigay-pugay, tulad ng nakita niya kay Aling Nena kahit na may pag-aatubili at puno ng luha ang kanyang mga mata. Maraming tao sa eskinita ang ngumiti bilang tugon. Ang ilan ay hindi gaanong nagsalita dahil hindi sila sanay makipag-ugnayan, ngunit ang lambing sa kanilang mga mata ay sapat na upang maintindihan na hindi nila siya tiningnan bilang isang problema, hindi nila tiningnan ang kanyang mga anak bilang pabigat. Nakita lang nila ang isang ina na sinisikap iligtas ang kanyang 3 anak mula sa isang bagay na hindi dapat maranasan ng sinumang bata. Halos tanghali, tumawag pabalik ang isa sa mga numerong kinontak ni Mang Tonyo. Ang babaeng nagtatrabaho sa network ng tulong para sa mga dayuhan ay nag-ulat na may isang coordination center sa Maynila na maaaring tumanggap sa pamilyang ito para sa paunang pag-uusap. Mayroon silang mga voluntaryong matatas sa Ingles, may nagbibigay ng payo tungkol sa pansamantalang status ng paninirahan, at maaaring makipag-ugnayan pa sa mga organisasyong pangkawanggawa o mga ahensya na may kaugnayan kung makarating sila bago maghapon, huli pa rin. Idiniin din ng tumawag na kahit hindi nila masisiguro ang lahat ng resulta kaagad, hindi bababa sa hindi na magsisimula ang pamilyang ito mula sa wala ng mag-isa. Ibinaba ni Mang Tonyo ang telepono at tumingin kay Aling Nena. Saglit silang nagkatinginan nang hindi na kailangang magsalita ng marami. Alam ng bawat isa sa kanila na ito ay mas mahalagang hakbang kaysa sa inaakala. Dali-dali si Aling Nena na naglagay ng mga mahahalagang bagay sa bag para kay Leila. May bote ng tubig, tinapay, gatas at panyo. Samantala, mabilis na inilagay ni Mang Tonyo ang mga gamit sa sasakyan. Tinawag muli ang mga bata upang sumakay sa taxi. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na tulad ng nakaraang gabi ang atmosfera sa loob ng sasakyan. Nandoon pa rin ang katahimikan, ngunit hindi ito katahimikan ng isang taong malapit ng lumubog. Sa halip ito ay katahimikan ng isang taong natatakot pa rin, ngunit nagsisimula ng makakita ng malabong pampang sa malayo, umalis ang sasakyan mula sa maliit na eskinita patungo sa Maynila sa hapon. Nagsimulang lumakas ang trapiko sa kalsada, tunog ng busina, tunog ng bus, amoy ng matinding sikat ng araw na hinaluan ng alikabok. Nagmamadali pa rin ang malaking syudad na ito, hindi bumabagal dahil sa kapalaran ng isang tao. Ngunit sa maliit na taxi na iyon,
May 4 na buhay na unti-unting lumalakad patungo sa unang pintuan ng isang bagong simula. Mahigpit na nakakayakap pa rin si Layla sa kanyang lumang bag, gaya ng dati. Ngunit ngayon, ang isa pa niyang kamay ay hindi na nakakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang anak nang may takot tulad ng nakaraang gabi. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ng kanyang anak bilang pagpapatahimik. Tila may lakas na siyang sabihin sa kanila na hindi pa lubos na madilim ang mundo. Nang makarating sila sa sentro ng tulong, hindi marangya ang gusali. Isa lamang itong ordinaryong opisina na may mga plastic table, ilang upuan, isang bulletin board ng impormasyon at mga empleyado na tila abala sa kanilang sariling trabaho. Ngunit para kay Layla, napakalaki ng halaga ng lugar na ito dahil kahit papaano, dito maririnig ang kanyang problema, hindi itataboy palabas mula pa lang sa pinto. Isang babaeng voluntaryo ang lumapit upang batiin siya sa malinaw at malambing na Ingles nang hindi nagmamadali. Inanyayahan niya ang lahat na umupo. Inabutan ng inuming tubig ang mga bata at nagsimulang magtanong ng impormasyon. Isa-isa ng may pasensya, tila nagbubuklat ng isang gusot na sinulid, hindi hinuhugot hanggang sa mapatid. Habang sinisikap ni Layla na sagutin ang mga tanong tungkol sa mga dokumento, ruta ng paglalakbay at emergency contact, tahimik na nakaupo si Mang Tonyo sa tabi. Hindi niya naintindihan ang bawat salita, ngunit nakita niya na unti-unting lumuwag ang tensyon ng babae. Tanging dahil ngayong araw, may nakinig sa kanya ng sistematiko. May nagsabi kung ano ang kailangang gawin muna, may naghati sa takot na dating napakalaki sa maliliit na hakbang na kayang harapin. Bago maghapon, nagawang makipag-ugnayan ng sentro ng tulong upang makapanatili si Layla at ang kanyang mga anak sa isang pansamantalang tirahan ng isang organisasyong pangkawang gawa. Kahit sa isang panahon, kasama ang appointment para ipagpatuloy ang pagproseso ng mga dokumento at pagsusuri ng pangangailangan. Wala pa ring perpekto, walang kinabukasan na masisiguro, ngunit ang pinakamahalaga ay hindi na sila kailangang magsimula sa kalsada. Wala ng gabi na kailangan silang umasa sa himala. Ngayon, matagal na natahimik si Layla nang marinig ang balitang iyon, tila hindi pa rin kayang abutin ng kanyang utak ang katotohanan. Nang masiguro niyang hindi siya nagkakamali ng pagkakaintindi, itinaas niya ang kanyang kamay at tinakpan ang kanyang bibig. Muling tahimik na dumaloy ang luha, ngunit ngayong pagkakataon, hindi ito luha ng isang taong gumuho. Ito ay luha ng isang taong, matapos matagal na lumakad sa madilim na tunnel, sa wakas ay nakakita ng tunay na liwanag na lumitaw sa harapan. Kahit na malayo pa ito ay isang tunay na liwanag. Tumingin si Mang Tonyo kay Layla at sa 3 bata na tahimik na umiinom ng maliit na karton ng juice. Hindi niya naramdaman na siya ay isang bayani, hindi niya inisip na gumawa siya ng malaking bagay. Tahimik lang niyang naramdaman na minsan, ang pagbabago ng buhay ng isang tao ay hindi nagsisimula sa napakalaking kapangyarihan o magagandang pahayag, kundi nagsisimula sa isang ordinaryong tao na nagpasya na huwag madali ang bitawan ang paghihirap ng isang estranghero. At kapag ang unang hakbang ng awa ay nangyari, madalas nitong hinihikayat ang mga susunod na hakbang ng awa na sumunod. Nang gabing iyon, matapos makumpleto ang paunang mga dokumento at maayos na maisaayos ng mga opisyal ang pansamantalang tirahan, dinala si Layla at ang kanyang mga anak sa isang gusaling tirahan ng isang organisasyong pangkawang gawa na tahimik na nakatago sa isang eskinita sa loob ng suburban area. Hindi ito isang marangyang lugar. Wala itong bagong pinturang dingding o malalaking silid tulad ng hotel, ngunit ang mayroon ito at ang pinakamahalaga para sa isang babaeng tumakas sa digmaan ng malayo ay isang pinto na may kandado, malinis na kama, maayos na nakatuping kumot, at ang tingin ng nag-aalaga na nakikita siya bilang isang tao, hindi isang problema na kailangang mabilis na itaboy. Tahimik na sumunod ang 3 bata sa opisyal papasok ng silid nang may pag-iingat na hindi pa lubos na nawawala. Tiningnan ng panganay na anak na lalaki ang sulok ng silid, ang bintana, ang double-deck bed. Tila sinusuri kung tunay na ligtas ba ang lugar na ito. Dahan-dahang inilagay ng gitnang anak na babae ang kanyang maliit na bag at hinawakan ang sapin ng kama gamit ang kanyang daliri. Tila hindi sigurado kung ang malinis na gamit na tulad nito ay para talaga sa kanila. Samantalang ang bunsong anak, nang buhatin sa kama, agad na bumagsak. Tila sumuko ang kanyang katawan sa pagod na naipon sa loob ng maraming buwan nang hindi na kailangang humingi ng pahintulot sa sinuman. Mas matagal na nakatayo si Layla sa gitna ng silid bago siya umupo.
Naisip niya na kung magkaroon siya ng isang silid, isang sulok para matulog, agad na mapapayapa ang kanyang puso. Ngunit nang dumating ang pangunahang kaligtasan, nalaman niya na ang takot ay hindi nawala kasama ng susi ng silid. Nakakabit pa rin ito sa bawat bahagi ng kanyang mga kalamnan. Sa pagkagulat kapag may bumukas ng pinto, sa nakasanayan niyang bilangin kung kumpleto ba ang 3 anak niya, at sa malalim na pakiramdam ng pagkakasala ng isang ina na hindi pa lubos na makapaniwala na naidala niya ang kanyang mga anak sa ligtas na lugar. Isang babaeng opisyal ang naglagay ng mainit na tubig at baon na pagkain sa tabi. Sinabing magpahinga muna ang lahat at bukas na lang pag-usapan ang susunod. Nagtaas ng kamay si Leila bilang pasasalamat. Nang sumara ang pinto, dahan-dahan siyang nauupo sa gilid ng kama. Tiningnan ang 3 anak na unti-unting lumuluwag mula sa tensyon sa loob ng maliit na silid. Walang tunog ng sirena, walang kumikislap na ilaw mula sa bintana, walang naghahanap sa gitna ng gabi, walang nagtataboy, walang tunog ng pag-aaway. Dapat sana ay guminhawa siya, ngunit sa halip na guminhawa, tahimik siyang umiyak dahil nalaman niya na ang pagod na dinadala niya ay masyadong mabigat upang mailatag sa isang araw lang. Sa halos magkaparehong oras, sa sentro ng tulong, isang batang boluntaryo na nakakita kay Mang Tonyo na personal na nagdala sa ina at mga anak na ito mula pa noong hapon ay lumapit upang humingi ng pahintulot na kumuha ng litrato. Direkta niyang sinabi na gusto niyang i-post ito sa volunteer group at network ng tulong upang humingi ng damit ng mga bata, mga mahahalagang gamit at baka makakuha ng karagdagang tagasalin o tagapag-ugnay. Halos agad na umiling si Mang Tonyo. Ayaw niyang maging balita, ayaw niyang pinupuri ng sinuman, at lalong ayaw niya ang pakiramdam na ipinapakita ang paghihirap ng iba. Ngunit ngayong pagkakataon, si Leila ang tumingala sa kanya at mahina na tumango bago pa man ang iba. Hindi niya gusto na ang kanyang litrato at ng kanyang mga anak ay maging isang kaawa-awang kuwento para tingnan ng buong mundo. Nauunawaan niya na sa mundong punong-puno ng mga taong nagmamadali, minsan ang paghihirap ay kailangang magkaroon ng mukha, mga mata, at isang tunay na kwento upang maabot ang puso ng mga tao. Kaya, kumuha ang boluntaryo ng isang ordinaryong litrato. Nakatayo si Mang Tonyo sa tabi ng berdeng dilaw na taxi, nakasuot ng ordinaryong shirt. Buhat ni Leila ang bunsong anak, habang ang 2 pang bata ay nakatayo ng magkadiit. May bakas pa ng pagod sa kanilang mga mata, ngunit hindi na walang laman tulad ng unang gabi. Napakaikli ng mensahe sa ilalim ng litrato, halos walang anumang palamuti. Sinabi lang nito na may isang ina mula sa gitnang silangan na nagdala ng 3 anak, tumakas sa digmaan at nakarating sa Maynila. Wala silang mapuntahan, ngunit isang taxi driver ang hindi pumayag na hayaang matulog ang ina at mga anak na ito sa tabi ng kalsada at ngayon ay nangangailangan sila ng pangunahing tulong upang makapagsimula muli. Wala itong salitang bayani, walang malalaking papuri, ngunit minsan, ang pinakasimpleng katotohanan mismo ang may pinakamalaking kapangyarihan. Hindi nagtagal, tuloy-tuloy na dumating ang mga mensahe sa telepono ng mga boluntaryo at opisyal. Nagtanong ang mga estranghero kung saan maaaring magpadala ng milk formula. May nag-alok ng damit ng mga bata. Isang guro ng Ingles ang nagsabi na libre siya tuwing weekend at masaya siyang tumulong magturo ng basic sa mga bata ng walang bayad. 2 o 3 estudyante sa Maynila ang nagboluntaryo na tumulong magsalin at magdala sa kanila sa susunod na appointment. Isang matandang babae na hindi kilala ang pamilya ay nagpadala ng kaunting pera kasama ang mensaheng sana makatulog ng payapa ang mga bata. Hindi malaki ang perang ipinadala, ngunit bawat mensahe, bawat maliit na tulong ay nagsama-sama tulad ng manipis na ulan na unti-unting nagpapabasa sa tigang na lupa. Sa pansamantalang tirahan, hindi pa rin alam ni Leila kung sino ang nag-uusap tungkol sa kanya at sa kanyang mga anak sa labas. Alam lang niya na kinabukasan, nagdala ang mga opisyal ng ilang bagong gamit. Mayroong karagdagang damit ng mga bata, 2 o 3 storybook, Crayola at coloring book, at isang malambot na manikang tela na nakalagay sa ibabaw. Matagal na tiningnan ng gitnang anak na babae ang manika bago dahan-dahang kinuha at niyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib. Napakaliit ng tagpong iyon, halos walang anumang tunog, ngunit nagpatalikod kay Leila sa bintana agad dahil takot siyang makita ng kanyang anak ang luha sa kanyang mga mata. Unti-unting nagbago ang mga bata, nang dahan-dahan at mahina. Tahimik pa rin ang panganay na anak na lalaki,
Ngunit nagsimula na siyang mangahas na bitawan ang kamay ng kanyang ina upang tumayo at manood ng ibang mga bata na naglalaro sa maliit na bakuran sa harap ng gusali. Nagsimula siyang ngumiti ang gitnang anak na babae sa mga opisyal kapag nakakakuha siya ng papel at krayola, samantalang ang bunsong anak, na dati ay nagugulat sa halos bawat malakas na tunog, ay nagsimulang matulog ng mas matagal sa hapon nang hindi madalas nagigising sa takot. Hindi nangyari ang paggaling sa isang gabi, ngunit nagsimula na ito. At iyon mismo ay isang uri ng himala para sa isang taong dating naniniwala na ang buhay ng kanyang mga anak ay maaaring hindi na bumalik sa pagiging bata muli. Samantala, bumalik si Mang Tonyo sa kanyang ordinaryong buhay. Umalis siya sa sentro ng tulong matapos maihatid ang ina at mga anak sa kanilang tirahan. Nagmaneho siya sa trapiko pauwi habang nagsisimulang dumilim ang langit. Parehong kalsada, parehong karinderya, parehong gasolinahan, tunog ng radyo sa katabing sasakyan, walang nagbago. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang bigat. Tila kararating lang niya sa pagpapaalis ng isang tao mula sa kanyang sariling bahay, kahit sa katunayan ay dinala niya sila sa isang mas ligtas na lugar. Pagdating sa bahay, inabutan ni Aling Nena ng isang baso ng malamig na tubig nang hindi agad nagtanong. Ininom ni Mang Tonyo ng dire-diretso ang lahat at naupo sa plastik na upuan sa harap ng bahay. Ang katahimikan sa gabi sa maliit na eskinita ay pamilyar, ngunit ngayong gabi, mayroong isang bagay mula sa nakaraan na mas malinaw na lumabas. Tiningnan ni Aling Nena ang kanyang asawa saglit bago dahan-dahang nagtanong, "Bakit ka nagpakalalim ng ganito sa problema ng estranghero ngayong pagkakataon?" Hindi siya nagtanong ng may pagkadismaya, kundi nang may pakiramdam na may nakita siya sa mga mata nito simula kagabi, isang bagay na mas luma pa sa kuwento ni Leila at mas masakit. Hindi agad sumagot si Mang Tonyo. Sinindihan niya ang sigarilyo, humithit ng isang beses at mabilis na pinatay. Tila dinadala siya ng usok pabalik sa parehong gabi maraming taon na ang nakalipas. Isang gabing umuulan ng malakas sa daan pabalik sa probinsya. Siya at si Aling Nena ay nakasakay sa motorsiklo, kasama ang kanilang maliit na anak na babae na may sakit at bumagsak ang sasakyan sa kalagitnaan ng daan matapos tamaan ang isang butas sa basang kalsada. Nangyari ang lahat ng mabilis at magulo. Nasugatan ang paa ni Aling Nena, dumudugo, nanginginig ang anak nilang babae sa lagnat. Kinakawayan niya ang bawat sasakyang dumadaan, humihiling na may huminto, ngunit walang huminto. Dumaan ang mga truck, dumaan ang mga van, sumilaw ang mga ilaw sa kanilang mukha at nawala, tila hindi sapat ang kahalagahan ng buhay ng kanyang pamilya upang may makialam. Bahagyang nanlamig ang boses ni Mang Tonyo nang ikwento niya ang bahaging iyon. Sinabi niya na sa sandaling iyon, hindi siya natatakot na masaktan, hindi natatakot na mamatay. Isang bagay lang ang kinakatakutan niya, na hindi makaligtas ang kanyang anak sa harap niya at wala siyang magawa. At sa panahong iyon na halos mawalan na siya ng pag-asa, may isang lumang pickup truck ang biglang nagpreno. Tumalon ang isang simpleng lalaki. Tinulungan siyang buhatin ng kanyang anak na babae papasok sa sasakyan. Dinala ang buong pamilya sa ospital ng komunidad. Nagbayad ng emergency deposit at umalis bago pa man na itanong ni Mang Tonyo ang kanyang pangalan. Kung wala siya noong gabing iyon, dahan-dahang sabi ni Mang Tonyo habang tinitingnan ang dilim sa dulo ng eskinita, baka hindi na lumaki ang anak natin hanggang ngayon. Agad na natahimik si Aling Nena. Lumambot ang kanyang mga mata dahil naaalala niya ang bawat bahagi ng gabing iyon. Ang sakit, ang basa, ang takot, at ang ilaw ng isang sasakyan na pumasok bago pa sila tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa. Bahagyang yumuko si Mang Tonyo at nagpatuloy, sinabing nang makita niya si Leila na nakaupo sa harap ng lumang guest house kasama ang 3 anak, hindi lang niya nakita ang isang refugee mula sa ibang bansa. Nakita niya ang parehong takot. Nakita niya ang kalagayan ng isang taong nakatayo sa isang sandali kung saan maaaring bitawan sila ng buong mundo anumang oras. Sa loob ng isang iglap na iyon, alam niya na kung umalis lang siya, hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Hindi malaki ang mga salitang iyon. Ito ay ang katotohanan lamang ng isang ordinaryong tao na hindi ipinanganak na may espesyal na tapang o mayaman na katayuan. Siya ay tinulungan lang dati. At ang tulong na iyon ay bumabaon sa kanyang buhay na naging isang tahimik na kumpas sa loob ng kanyang puso. Kaya, nang dumating ang oras upang pumili, hindi niya magawang paikutin ang manibela upang tumakas mula sa paghihirap ng iba. Inabot ni Aling Nena ang kanyang kamay at dahan-dahang inilagay sa balikat ng kanyang asawa. Walang salita ng pagpapatahimik,
walang papuri, dahil minsan, ang tunay na pag-unawa ay hindi nangangailangan ng mga salita. Umupo lang siya sa tabi nito sa isang malambing na katahimikan, habang ang tunog ng kuliglig ay naririnig mula sa likod ng bahay at ang mainit na hangin sa gabi ay humahaplos tulad ng iba pang ordinaryong gabi. Sa isa pang sulok ng Maynila, pinapatulog ni Leila ang bunsong anak sa maliit na kama sa pansamantalang tirahan nang hindi niya alam na ang lalaking tumulong sa kanya ay hindi ginawa iyon dahil gusto niyang maging mabuting tao sa paningin ng sinuman. Ginawa niya iyon dahil minsan, nang talikuran sila ng buong mundo, ang kanyang sariling pamilya ay nakaligtas dahil sa awa ng isang estranghero at marahil iyon mismo ang pinakamalalim na diwa ng kuwentong ito. Ang kabaitan ay hindi kailanman nawawala. Ito ay naglalakbay lang mula sa isang kamay patungo sa isa pa, mula sa isang gabi patungo sa isa pa, mula sa lumang sugat patungo sa pagprotekta sa mga estranghero sa hinaharap hanggang sa huli. Ang nagpapanatili sa mundo ay hindi kapangyarihan o anumang magagandang salita, kundi ang puso ng isang ordinaryong tao na minsang tinulungan at nagpasya na hindi niya hahayaan na matapos sa kanya ang tulong na iyon. Ilang araw pagkatapos noon, ang buhay ni Leila at ng kanyang mga anak ay hindi agad nagbago tungo sa kaligayahan. Walang himala na nagpatapos sa lahat ng sakit sa isang umaga. Ngunit ang dahan-dahang nangyari ay may mas malalim na kahulugan. Unti-unting bumalik ang maliit na kaayusan ng buhay. At para sa isang taong gumugol ng maraming buwan sa pagkasira, ang ordinaryong kaayusan na ito mismo ang unang senyales ng pagbawi ng dignidad. Sa pansamantalang tirahan, nagsimulang magkaroon ng ritmo ng araw ang mga bata na kanilang kinakapitan. Gumising sa umaga, maghugas ng mukha, kumain, makinig sa mga voluntaryo na nag-uusap, maglaro ng simpleng laruan o magkulay sa hapon. Kahit na ang lahat ay basic na organisasyon pa lang, nakatulong ito sa katawan at puso ng tatlong bata na matuto muli na ang mundo ay hindi lamang tungkol sa pagtakas para mabuhay. Mayroon pa ring panahon na hindi kailangang mag-alala na gisingin para tumakbo, mayroon pa ring mga pagkain na hindi kailangang hatiin ng desperado, at mayroon pa ring mga gabi na hindi kailangang matulog na nakasuot ng sapatos, handang tumakas. Tahimik pa rin ang panganay na anak na lalaki, ngunit nagsimula na siyang payagan ang tensyon sa kanyang balikat na lumuwag ng paunti-unti. Isang araw, inabutan siya ng voluntaryo ng isang set ng lumang plastic building blocks. Hindi niya agad kinuha. Umupo lang siya sa malayo, tila nakalimutan na ng isang batang lalaki sa kanyang edad na maaari siyang magkaroon ng interes sa iba bukod sa pag-iingat sa panganib. Ngunit nang walang nagmamadali, walang nagpipilit, dahan-dahan siyang lumapit at inabot ang 2 o 3 piraso upang pagkabitin ng tahimik. Ang kanyang mukha noon ay hindi malinaw na nakangiti, ngunit sa kanyang mga mata, may isang kislap na matagal nang nawala, isang kislap ng pagtuon sa maliliit na bagay ayon sa kanyang edad. Hindi na lamang sa takot. Ang gitnang anak na babae ay mas kapansin-pansin ang pagbabago. Nagsimula siyang tumawa kasama ang ibang mga bata kapag nakakakita ng mga larawan ng hayop sa mga storybook. Nagsimula siyang payagan ng mga opisyal na tirintasin ang kanyang buhok. At isang araw, pumayag siyang ilagay ang kanyang lumang manikang tela sa tabi niya upang gamitin ang 2 kamay sa paghawak ng krayola at pagguhit ng mga larawan. Hindi ibinalik ng Maynila ang lahat ng kanyang pagkabata kaagad, ngunit tila dahan-dahang ibinabalik ng syudad na narating niya nang may takot ang ilang bahagi nito sa pamamagitan ng isang piraso ng papel, isang kahon ng krayola at ilang matatanda na hindi na nagpapakaba sa kanya. Samantalang ang pinakabatang anak na dati ay nagugulat sa halos bawat malakas na tunog ay nagsimulang matulog ng mas matagal sa hapon at mas kaunti nang umiiyak kapag may estranghero na dumadaan. Mahilig pa rin siyang kumapit sa kanyang ina, ngunit ang pagkapit na iyon ay hindi na pagkapit ng matinding takot sa kanyang buhay tulad ng dati. Sa ilang pagkakataon, nangangahas siyang bitawan ang kamay upang kunin ang laruan ng mag-isa. Nangangahas siyang lumakad upang sumilip sa kabilang sulok ng silid at tumakbo pabalik upang yakapin ang kanyang ina sa isang paraan na mas tulad ng isang ordinaryong bata na nag-explore ng mundo kaysa isang bata na patuloy na nag-check ng daan patakas. Para kay Leila, ang makita ang unti-unting pagbabago ng kanyang mga anak ay parehong nakakaaliw at masakit. Nakakaaliw dahil alam niya na ang kaligtasan ay hindi na ilusyon. Nagsisimula na itong gumana sa puso ng kanyang mga anak. Ngunit masakit din dahil sa bawat pagkakataon
na nakikita niya silang bumabalik sa pagiging mas bata, lalo niyang napagtanto kung gaano karami ang nawala sa kanila. Ang digmaan ay hindi lamang sumisira ng mga bahay o kumukuha ng mga tao. Ninakaw nito ang karapatan ng mga bata na matakot lamang sa maliliit na bagay ayon sa kanilang edad. Ninakaw nito ang kanilang inosensya at pinilit ang mga bata na matuto kung paano mabuhay ng mas maaga sa nararapat. Gayunpaman, hindi maaaring gumaling ang buhay sa kaligtasan lamang. Hindi nagtagal, alam na alam ni Leila bilang isang ina na kahit may tirahan, pagkain at mababait na tao sa paligid, kung isang araw ay hindi pa rin niya kayang tumayo at maghanap buhay para sa kanyang mga anak, ang pakiramdam ng pagiging pabigat ay unti-unting sisira sa kanyang puso mula sa loob. Kaya nagsimula siyang maghanap kung ano pa ang natitira sa kanya na hindi pa nakuha ng mundo. At unti-unting luminaw ang sagot nang dahan-dahang tinanong siya ng isang opisyal isang hapon kung ano ang kanyang trabaho dati. Dahan-dahang sumagot si Leila na siya ay isang mananahi. Ang sagot na iyon ay nagpatalikod agad sa babaeng opisyal sa kanyang kasamahan dahil sa network ng mga taga-suporta ng sentro, may isang grupo ng mga kababaihang Pilipino na tumutulong na tumanggap ng mga trabahong paggawa ng damit, pagbuburda at pagtatahi ng maliliit na gamit na gawa sa tela upang ipadala sa mga charity bazaar. Kaya dahan-dahang naipasa ang balitang ito mula sa isang opisyal patungo sa isa pang voluntaryo, mula sa voluntaryo patungo sa grupo ng mga may bahay, mula sa grupo ng mga may bahay patungo sa mga matatandang babae sa kalapit na simbahan na mayroon pa ring lumang makina ng pananahi na nakaimbak. Ilang araw pagkatapos, nakita ni Leila ang isang maliit na makina ng pananahi na pinapatakbo ng paa na dinala sa multipurpose room ng sentro. Hindi ito bagong-bago. Ang kulay ng metal ay may maraming bakas ng pagkagasgas. Ang kahoy na mesa ay may mga bakas ng matagal ng paggamit. Ngunit para kay Leila, ito ay mas maganda kaysa sa anumang mamahaling bagay sa mundo. Matagal siyang nakatayo ng tahimik bago dahan-dahang inabot ang makina. Tila hinahawakan ang isang piraso ng kanyang sarili na nawala sa gitna ng usok ng apoy at pagtakas. Nang dumampi ang kanyang daliri sa malamig na bakal, agad na namula ang kanyang mga mata. Walang sinumang nagsalita noon. Naintindihan ng lahat na nandoon nang hindi na kailangang ipaliwanag na para sa ilang tao, ang trabaho ay hindi lamang paraan upang kumita, kundi ito ang huling ebidensya na may kakayahan pa rin siya, may halaga pa rin, at makapagbibigay pa rin ng anumang bagay sa mundo, hindi lamang umasa sa awa. Dahan-dahang umupo si Leila sa harap ng makina, huminga ng malalim at dahan-dahang pinindot ang pedal. Ang tunog ng lumang mekanismo ay umalingaw-ngaw ng regular. Ang tunog na iyon ay agad na nagpaluha sa kanya dahil hindi lang ito tunog ng gumaganang makina kundi tunog ng dating buhay na hindi pa lubusang namatay. Pagkatapos noon, nagsimulang maghanap ang mga voluntaryo ng mga retaso ng tela, ilang piraso ng tela at madaling tahihin na trabaho para subukan niya. Hindi ito para subukin ang kanyang kakayahan kundi para tulungan siyang makabalik sa ritmo ng pagtatrabaho. Dahan-dahang inayos ni Leila ang mga laylayan ng palda, nagtahi ng maliliit na bag na gawa sa tela, nagburda ng simpleng disenyo sa mga panyo, at habang mas madalas gumagalaw ang kanyang mga kamay, lalong nagiging buhay ang kanyang mukha. Hindi siya agad naging isang ganap na kumpiyansang babae, ngunit nagsimula na siyang magkaroon ng kilos ng isang taong nakikita ang bukas ng may ibang pananaw. Ang balita tungkol sa refugee mula sa gitnang silangan na dating mananahi ay unti-unting nakarating sa ilang kababaihang Pilipino na gustong tumulong. Hindi lang nila siya tiningnan ng may awa, kundi nagsimula silang isipin na maaari siyang maging kasama sa pagtatrabaho, isang babae na, kahit dumaan sa pagkasira, ay may mga kamay pa ring nakakagawa ng magagandang bagay. Kaya, may nag-order ng karagdagang pagbuburda sa panyo, may nagpapagawa ng pag-aayos ng damit ng mga bata, may humiling na subukan niyang tumahi ng simpleng punda ng unan para ibenta sa maliit na kaganapan ng komunidad. Ang halaga ng pera mula sa mga trabahong ito ay hindi pa sapat upang tawaging matatag ang buhay, ngunit napakalaki ng halaga nito sa ibang kahulugan. Ipinapaalam nito kay Leila na hindi pa niya lubusang nawala ang kanyang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa panahong iyon, hindi nawala si Mang Tonyo at Aling Nena sa buhay ng ina at mga anak na ito. Hindi sila pumupunta araw-araw. Hindi sila nagsisikap na makialam ng higit sa kinakailangan, kundi bumibisita sila paminsan-minsan ng tahimik,
Sa paraan na nakasanayan ng maraming Pilipino, hindi ginagawang entablado ang tulong, hindi ginagawang pabigat ang relasyon sa tinutulungan. Isang linggo ng hapon, dumating ang dalawa sa tirahan sakay ng kanilang lumang motorsiklo kasama ang isang bag ng prutas, 2 o 3 bungkos ng lokal na kakanin, at sa ordinaryong tono ay sinabing, "Dinadalaw lang namin ang mga bata." Ang bunsong bata ang unang tumakbo kay Aling Nena nang walang pag-aatubili. Nang makita ng gitnang anak na babae si Mang Tonyo, malawak siyang ngumiti at mabilis na bumalik sa loob upang kumuha ng isang piraso ng papel. Isa itong krayolang guhit na puno ng mga hindi tuwid na linya at kulay na lumabas sa hangganan, ngunit sa likod ng pagiging hindi perpekto, mayroong isang bagay na napakaganda na nagpatibok sa puso. Ang larawang iyon ay isang maliit na bahay, may isang babae, may 3 bata, at isang lalaki na nakatayo sa harap, tila pinipigilan ng isang bagay. Itinuro ng batang babae ang lalaki sa litrato at nagsalita ng Tagalog nang hindi pa masyadong malinaw, "Uncle Taxi." Mahina at may bahagyang hiya na tumawa si Mang Tonyo, ngunit ang tawa na iyon ay hindi nagtagal dahil biglang tumingala ang batang babae at nagsalita ng isa pang pangungusap ng dahan-dahan at malinaw hanggat kaya niya, "Salamat po." Ang maikling 2 pantig na salita sa dulo ng pangungusap ay nagpatalikod kay Mang Tonyo. Tila takot na kung titingnan pa niya ang bata ng bahagya, tuluyan ng aagos ang kanyang luha. Walang gantimpala, walang papuri, walang litrato ang may kahulugan na kasing halaga ng sandaling iyon. Dahil para sa isang ordinaryong lalaki, ang makita ang isang bata na dating dumating na may takot sa kanyang mga mata, ay kayang iguhit siya sa larawan ng kaligtasan ngayon. Iyon marahil ang pinakatahimik at pinakamagandang karangalan sa buhay. Si Aling Nena mismo ay nakatanggap din ng kapalit na nagpatigil sa kanyang pagluha. Dahan-dahang kinuha ni Leila ang isang maliit, mapusyaw na kulay na panyo mula sa bag na gawa sa tela. Ito ay pininturahan ng bulaklak sa pamamagitan ng kamay, ng detalyado. Kahit na maliit lang ito, malinaw na sadyang ginawa ng gumawa ang bawat tahi. Ibinigay ni Leila kay Aling Nena habang dahan-dahang nagsalita sa Ingles, "For your family, from my heart." Mabilis na tinanggap ni Aling Nena gamit ang 2 kamay, tila tumatanggap ng isang bagay na mahalaga hindi dahil sa halaga ng tela, kundi dahil alam niya na ang bagay na ito ay nagmula sa pagsisikap ng isang babaeng gustong suklian ang kabaitan gamit ang pinakamabuti na kaya niyang gawin. Pagkatapos ng araw na iyon, unti-unting nagbago ang relasyon ng 2 pamilya mula sa pagiging tagatulong at tinutulungan tungo sa isang mas malambing at pantay na ugnayan. Hindi sila nagsasalita ng parehong wika, hindi rin sila nagkaroon ng parehong karanasan sa buhay, ngunit nagkakaintindihan sila sa pamamagitan ng isang bagay na mas malalim kaysa sa wika. Ang pagkaalam kung gaano kahina ang tao sa paghihirap at kung gaano kalaki ang maitutulong ng kaunting awa upang alalayan ang isang tao. Nagsimulang magkaroon si Leila ng maliit na kita mula sa trabaho sa pananahi. Nagsimulang marinig ang tawanan ng mga bata paminsan-minsan. Bumalik si Mang Tonyo sa normal na pagmamaneho. Bumalik si Aling Nena sa pagluluto, paghuhugas ng pinggan, pagsasampay ng damit at pag-aalaga ng bahay, gaya ng dati. Hindi huminto ang mundo upang ipahayag na may himalang nangyari, ngunit ang tunay na himala ay marahil hindi kailanman nangailangan ng malakas na pagpapahayag. Naganap ito ng tahimik sa maliliit na espasyo, sa pagitan ng ordinaryong tao at ordinaryong tao, sa pagitan ng kamay na dating nanginginig at ng kamay na inabot upang tumulong, sa pagitan ng batang dating natatakot at ng unang ngiti na nagsimulang bumalik. At sa tahimik na pagiging simple na iyon, ang bukas ng isang pamilya ay unti-unting nagkaroon ng tunay na hugis, hindi dahil biglang lumambot ang tadhana, kundi dahil pinili ng maraming tao na huwag hayaang mawala ang lambing sa mundo. Sa pagtatapos ng taon, nagdaos ang sentro ng tulong ng isang maliit na kaganapan sa isang simpleng meeting room. Mayroong mapusyaw na kulay ng lobo, manipis na mga banderitas, at isang hapagkainan na sama-samang inayos ng lahat ng may init. Hindi ito marangya tulad ng malalaking kaganapan sa syudad, ngunit puno ito ng kahulugan para sa mga taong dumaan sa pinakamadilim na gabi. Nakatayo si Leila sa harap ng silid, nakasuot ng simpleng damit, may bakas pa ng pagkawala sa kanyang mga mata, ngunit mas matatag kaysa sa unang araw na narating niya ang Pilipinas. Tumingin siya kina Mang Tonyo at Aling Nena, na tahimik na nakaupo sa harap bago dahan-dahang nagsalita sa kanyang hindi pa perpektong Ingles na nang dumating siya sa Maynila,
Ang pinakakinatatakutan niya ay hindi gutom, hindi kahirapan, at hindi ang kawalan ng matutulugan, kundi ang takot na baka wala nang natitirang puso ng tao sa mundong ito. Tahimik ang buong silid nang huminto siya upang pigilan ang luha bago nagpatuloy. Sinabing ang isang ordinaryong taxi driver ay hindi lang nagbigay ng bubong sa kanyang mga anak ng isang gabi. Ibinalik niya ang paniniwala sa isang ina na ang mga batang tumakas sa digmaan ay may karapatan pa ring lumaki sa isang malambing na mundo. Kaya lumapit ang gitnang anak na babae sa tabi ng kanyang ina, hinawakan ang laylayan ng kanyang damit at humarap kay Mang Tonyo, nagsalita ng Tagalog ng pinakamalinaw na kaya niya. "Salamat po, Uncle Taxi." Yumuko si Mang Tonyo sa hiya, ngunit sa kanyang mga mata, may malinaw na tubig na tahimik na umaagos. Dahil minsan, ang pinakaordinaryong tao ay kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao. At sa huli, ang hindi kayang sirain ng digmaan ay ang awa na pinipili pa ring ibigay ng tao sa isa't isa.